naniniwalang marunong manghilot. Si Nanay Masang, narito po, si Aida Diaz. Pasok! Aling Aida, bakit po kayo nagagalit? Sa totoo, mga anak ko at saka yung apo ko at saka ako nagpapilot ako ang tagal na. Opo. Isang taon may git. Tapos sabi niya kahit magkano binibigay ko dito, kahit 10, 20, matuwa na siya. Hindi malaki naghihingi ito. Oho. Tapos sinasabi niya malaki? Sinungaling yan! Opo, sandali lang po. Relax lang po tayo. Huwag po tayo magalit. Huwag po mainit ang ulo. Sama ng tingin sa akin ni Aling Aida. Natakot ako. Oh, Nay. So, sa makatuwid, naniniwala po kayo na nakakatulong po at nakakagaling yung hilot ni Nanay Masang. Opo. Bakit po ninyo nasabing nagsisinungaling si Marlon? Nagpupunta rin po siya kay Nanay. Pumupunta nga siya. Kung palagi ka pumupunta, bibigyan niya pera. Huwag ka siya maniwala yan. Kung marami ka pera, bakit hindi ka mapadoktor yun? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung una ko binibigay kay nanay, kahit may doubt sa mind ko, out of respect, binigay ko pa rin. Ngayon, nung panahon na naningan siya sa akin ng 3,000, doon na talaga ako nag-step. Kaya tama yung sinasabi nyo, bakit hindi ako dumiretso sa doktor? Saan po lang nga naman yung doon? sinasabi Kasi ni bakit Marlon sa na yung nagkita 3,000 tayo ay, 3,000? Wala. Baka lalaki na kayo 3,000, pero sinigil niyo ako ng 3,000. Mga kapatid, meron pa akong isang tagapagtanggol, si Nanay Masang. Isa pa rin po regular call. Pasok! Ate Marisu, gaano katagal na po kayong nagpapagamot kay Nanay Masang? Matagal na po. Anong nilapit po ninyo sa kanya? Ako po kasi yung na-accident ako ng bisikleta, nakangkat ako sa asawa ko. Ngayon, napilayan talaga ako, hindi po ako makalakad. 2 araw na, sabi ko, dalhin mo na ako sa orthopedic, sabi ko sa asawa ko. Ang sabi niya naman, di ba niya nandyan si Aling Masang? Pag ayaw man niya, subukan yan. Ayun, trinay niya po ako. Nakailang hilot po kayo? Nakadalawa, 3 po, gano'n. Pag inaakala kong yung mga apo ko na kaya ni Aling Masang, bago ko po i-center, kasi po sa amin, yung center po, may libreng gamot na, libre pa yung doktor. Oo. Bakit hindi po kayo doon nagpapatingin? Itinatry ko muna kay Aling Masang. Pag nakakaya niya, hindi ko na po tinutuloy kasi gumagaling naman po talaga. Mga kapatid, kung sina Aida at Marichu ay regular customer po at hiyang na kay Nanay Masang, ito naman pong susunod nating tatawagin ay mukhang hindi na po babalik kay Nanay Masang dahil nang siya po ay nagpahilot ng kanyang anak, abay hindi naman daw po ito gumaling. Alamin natin naman ang kanyang kwento. Narito po, si Aling Maria Fe Huacha. Pasok! Maria Fe, maliban sa hindi gumaling ang pilay ng mga anak mo, may iba pa bang nangyari sa kanila nung hinilot sila ni Nanay Masang? Nagkarasos po. Kasi po kada hilot niya, hinaplasan niya ng langis. Alam mo ba kung ano yung langis na ginamit? Hindi ko po alam kasi siya lang naman po ang may hawak ng buti. Hindi rin gumaling ang pilay. Hindi po, sabi niya, pagdating sa bahay, lagyan daw po ng tuba-tuba yung likod kasi may pilay po. Nakailang balik na po kami sa kanya, hindi po gumaling hanggang sa nagkarasis na, yun. Nagbayad kayo? Nagbigay kami ng 20-20 kada punta namin kasi sabi, 20-20 lang ibigay. Bakit sa palagay mo hindi gumaling ang pilay ng anak mo? Nung dinala ko po kasi sa doktor, sabi ng doktor, malala na daw po yung ubo at saka nagkarasis na po. Bakit nga ba hindi gumaling ang pilay ng anak ni Maria Fe at ano nga ba ang ginawa ni Nanay Masang sa bata? Malalaman po natin ang paliwanag naman po ni Nanay sa pagbabalik po